Kasalukuyan o nakikipagtulungan na ang kongresista sa investigasyon ng ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez para sa pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control projects. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Sa pagdinig, ibinahagi ni Romualdez ang personal niyang kaalaman sa budget process kahit hindi raw siya parte ng Bicameral Conference Committee. Diyan kasi sinasabing nagkaroon ng bilyon-bilyong pisong budget insertions para sa umano'y kickback. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Ayon naman sa komisyon, naipaliwanag ni Romualdez ang proseso ng budget pero wala raw idinawit o sinisi si Romualdez. Alam nga naman sabihin niya, Lizalde ko may kasalanan. Si Stella Kimbo ang dapat sisihin. Alam nga naman, kanino tauhan yun? Ito naman si ICI spokesperson. Tandaan niyo ho pagmumukha ng mama na yan. Yan ho tatatak sa kasaysayan na kung saan Brad, wag ka naman magalit hindi naman sabi na bash kita. Alam ko tagapagsalita ka lang dyan, alam ko na pag-utusan ka lang. Bababa ka sa kasaysayan bilang naging isang tagapagsalita ng walang kwentang komisyon. Walang kwentang komisyon dahil mantakin nyo, mag-uusap-usap sila lang nakakaalam. Mamaya ho mga kababayan, makikipagkwentuhan tayo dito kay Atty. Book Rodriguez. Talagang ika nga sa lansan yan, ika nga, di ba? Mag-subscribe ho kayo, Tinig Maisog. Isa ho yan sa mga ika nga, talagang susuportahan natin. Araw-gabi talagang ipapanalangin ho natin na mapunta sa Senado yung mama na yun. Malaki hong may tutulong yan sa sambayan ng Pilipino. Yan ho sigurado. Tuloy natin! Sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? Uy, ako na lang magdadivulge. Ang dami mo naman kaartihan. Parang pa-virgin Lang na Petrang, iyan ang pinakakayaw ho natin, ang arte nyo. Sino bang involved sa budget deliberation? O una na dyan, yung appropriation. Si Elizalde ko. Pangalawa, itong kanyang chairperson, vice chairperson. Yang ano pangalan nito? Itong si Stella Kimbo. Majority Pro Reader, si Delipe. Kung di tayo nagkakamali, kasali din si Delipe dyan. Ipatawag din yan. Ako na magsasabi, Brad. Alam naman namin Mantakin nyo kayo Independent Commission. Mas alam pa namin sa inyo kung sino yung mga dapat nyong ipatawag dyan. Ganyan kayo kawalang kwenta. Diba, attorney? Ganun sila kawalang kwenta dyan sa Independent Commission. O sige, pangalanan ko naman sa Senado. Pangalanan ko. Ito walang kabayas-bayas. Una nating ipatawag dyan si Grace po. Tama mali. O ipatawag na rin natin si Chis Escudero kasi siya Senate President dun O ipatawag natin si Risa Hontiveros kasi meron siyang insertion. Hindi, joke lang. Uy, baka sugurin ako ng mga trolls nitong si Risa Hontiveros at ipanalangin ako ng kung ano-anong mga kasamaan. Hindi ho sila naawa doon sa anak nitong si Kato Nying. Tandaan nyo ho mga kababayan, kahit anong sama pa ng ginawa sa inyo ng isang tao, huwag nyo hong ipanalangin na may mangyaring masama dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dahil yan, napakapangit ho niyan. Kung ayaw nyo tumulong, huwag kayong tumulong sa isang tao. Pero huwag nyo hong ipanalangin ng masama. Ngayon, kung gusto nyo tulungan, wala nang problema. Mas maganda, tulungan nyo. Kung meron kayong kaibigan, kamag-anak o kung sino man, huwag nyo hong ipanalangin ng masama. Kahit sinong nilalang, kahit sinong tao yan, kahit nakita nyo lang sa Facebook o kung ano pa man. Merong ginagawang masama, hindi natin alam pinanggagalingan. Pero, ibang usapan pagka dito sa flood control na ika nga. Yung mga yan, bahala na ang Diyos ng tadhana sa mga yan, pero hindi pa rin natin sila pinapanalangin ng masama. Yun hong anak nitong si Kato Nying, mantakin nyo ha. Sinabi lang ni Kato Nying, ilinabas lang niya yung mga dokumento, mga ebidensya, mga resibo na may insertion itong si Risa Hontiveros.
kung ano-ano ng mga masasamang bagay ang pinanalangin nila doon sa kay Zoe ata yun, doon sa anak niya. Tayo naman ho mga kababayan nung napabalita na ika nga na-survive niya yung napakatinding karamdaman na pinagdaanan niya. Nasubaybayan ko ho yun eh. Nagbablog pa si Katunying sa Singapore. Sa Singapore ho nagpagamot yung anak niyang si Zoe. Alam ho natin yan mga kababayan, baka akala nyo ha. Sinusubaybayan ho natin yan. Nung gumaling yung bata na yan, isa ho tayo sa mga naging masaya kasi tayo ho ay mag-isang magulang. Isa ho yan sa napakasakit na pakiramdam pagka ang inyong anak ay mayroong sakit. Ma-imagine mo nga lang yung sumagi nga lang sa utak mo parang di mo malaman kung ano gagawin mo. Tapos alam na nilang mayroong history siya ganun. Tapos sasabihan nila ng, ano na yun, sobrang below the belt na yun. Politika lang. Banatan yung sikato niyo, wala akong pakialam. Pero para idamay niyo ang bata. My goodness. Anong ginawa sa inyo ni Zoe? Zoe, idol ko yan eh. Diba? Wala nang ginagawa yan. Nag-ano lang yan. Nagso-social media lang. Bakit nyo pinakikialaman? Yung mga talagang kampo ni Risa. Pagka ako, inabutan ko kayo. Talagang, pag tayong magkita kayo mga kampo ni Risa ha. Pag nagkarali, lumayo-layo kayo ng 3 kilometro sa akin, mawalang nga kayo. Pati yung mga bata, dinadamay nyo dito sa... Kung tayo nagkakagulo dito, magbalagbagan tayo, magbanatan tayo, walang problema. Pero para idamay nyo yung mga bata na pa-TikTok lang, pa-reels lang, wala namang pakialam sa politika. Diba? O, ano tayo? Ang point ho natin dito mga kababayan, mas alam pa ho natin sa ICI kung sino ang mga dapat nilang imbitahan. Yan ho ang isang katibayan kung bakit napakawalang kwenta ng Independent Commission for Infrastructure na yan. Dapat dyan buwagin yan eh. Dapat dyan eh yung mga anak ng tokwa. Kesyo baka daw magamit sa politika yung mga pag-uusapan sa loob ng commission. Mga siraulo pala kayo eh. But we will inform you once we have invited them. Kinumpirma rin ni ICI Executive Director Brian Hosaka na tinanong nila si Romualdez tungkol sa umano'y pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Pero itinanggi raw ng Congress. Pero kung merong representante ang INC, representante ang JIL, representante ang Simbahang Katolika, representante ang dating daan, representante ang mga Muslim nating kababayan. Tayo ho'y komportable kahit papaano, kahit hindi nyo i-televise. Ika nga merong mga konsensya na nandyan. Pero dahil kayo lang naman nandyan, hindi nyo ho masisisi ang sambayan ng Pilipino na paniwalaan kung tinanong nyo nga ba si Romualdez, totoo ba yan o ginugutay nyo lang kami? Diba? Hindi namin alam. Walang ebidensya. Asan si pastor na magsasabi sa amin na talagang tinanong nila? Asan si ministro na magsasabi sa amin? Correct. Talagang tinanong namin kung yung mga mabibigat na maleta. Nandiyan si imam. Kasi sa mga Muslim, imam yan eh. Nasa si imam, di ba, na nandun ho kayo, narinig nyo ba? Tinanong ng Independent Commission. Wala. Wala kaming ebidensya. Ano papasok sa utak ng sambayan ng Pilipino? Linilinis nyo ang pangalan ng mga ika nga mastermind dyan sa issue ng flood control niyan. Yun ang pumapasok sa utak ng ating mga kababayan. Kaya naman, para dito sa Independent Commission, dapat kayo, buwagin na kayo, wala kayong mga kwenta. Isista ang alegasyon. Matatanda ang sinabi ng dating security consultant ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza na nagdadala sila noon ng milyon-milyong pisong cash na nakamaleta pa sa bahay ni Nako at Romualdez. Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in some of the testimony, and their testimonies have already been denied. Handa naman daw ang kongresista na bumalik. Sinong nag-deny ng testimony niya? Sino nag-deny? Brad. Siya yung nagsalita, siya ang nanumpa. Kung meron mga ika nga babawi nun, wala nang iba. Kundi siya lang at siya. Ngayon para doon sa mga hinahatiran, mausapan yan. Kausapin ho muna natin sila dyan sa Blue Ribbon Committee para mag-conclude tayo. Tama na ano yan, falsified. Diba? Nagsinungaling. Diba? Ganon yun. Pero para ikaw sabihin mo sa amin, Sakaling ipatawag ulit ng ICI, pero pwede ba siyang maging state witness sa flood control scandal?
Depende po sa kanya magiging salaysay at depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay Justice. maituturing na isang state witness. Pinalaga naman yan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Yan. Tinawag niya itong biggest joke of the century. Dagdag pa ni Pulong, lumalabas daw na gustong maging testigo ng isang magnanakaw sa sarili niyang nakawan. Sa ngayon, wala pang pahayagan DOJ tungkol sa posibilidad na maging state witness si Romualdez. Si Zaldico naman, no show sa hearing ng ICI kahit pinasabpina na. Kung si dating House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, lahat ng ipinapatawag ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, kailangan nilang pag-aralan na susunod na lang hakbang kung dapat na nga ba sila lumapit sa korte para humingi ng warrant of arrest laban kay Zaldico. Una nang itinanggi ni Ko na may kinalaman siya sa mga anomalya sa flood control projects. Babalik din daw siya sa bansa para harapin ang mga aligasyon, pero hindi niya sinabi kung kailan. Nagbabalita mula sa frontline. Babalik siya. Parang inuman lang yan. Kaya, marami na akong nakainuman na ganyan. Pabalik ako. Yan, marami na akong nakadaupang palad na ganyan. Yung tipong, inuman tayo, brad ha. Sige, inuman tayo. Pagka medyo nakarami na ng konti, medyo lasing-lasing na yan. Oh. Sige, brad, lang ha. Walang akong andito pulutan. Bili lang ako diyan sa may kanto ha. Pero babalik ako. Babalik. Anak na to ka. Madaling araw na nakapagkapi na kayo lahat-lahat. Yung kainuman nyo. Wala na din. Dami kong kilalang ganyan. Anak ka na to. Hindi. Oo, sige, babalik ako. Sige, babalikan ko kayo. Pagbalik ko dyan, meron tayong balot. Laing chicharon doon sa kanto, tsaka mani, di ba? Balik ako dyan. Dyan lang kayo. Huwag kayong alis. Inuman tayo. Pa-morningan to. Ika nga, walang uuwi. Hanggat walang, di ba? Dapat solid talaga inuman, di ba? Ganun datingan eh. Parang ganun si Zaldico. Uwi ako. Uuwi ako. Kailan? Basta uuwi ako. Huwag yung tanong kung nakompleto ang madaling araw ko dito guys. Ay, nako. Ang saya ko talaga nitong ano na to, nitong pag-usapan. Pagka si Zaldico napaksa natin, talagang minsan halo-halo emosyon eh. Minsan parang gusto mong batukan, parang tipong kung makita mo sa kalsada, di ba? Parang sarap. Zaldico naman kasi, pakita ka na. Miss ka na namin dito sa piling. Kailan ka pa uwi? Sa akin ka unang magpakita, Zaldi. Yung walang bodyguard ha. Mahirap kasi makipag-handshake pagka may bodyguard. Pero pagka walang bodyguard, Kong, welcome home. Ganun lang naman yun. Late lang niya si Zaldico. Kong, welcome home. Ay, nako, Zaldico. Good luck na lang sa mga future endeavor. Eto na. Dito tayo ito, Tinig Maisog, isa sa mga idolo. Isa sa mga ika nga sinusubaybayan. Lagi ko tayo pabalik-balik dyan sa akbang na maisog para ika nga marinig yung mga punto de vista nitong si Atty. Vic Rodriguez kaugnay sa mga kaganapan sa ating bansa. Kaya kayo, kung di pa ho kayo nakasubscribe, mangyaring mag-subscribe ho kayo. Tinig Maisog. Kay Atty. Vic Rodriguez, sa kanya ho, pinagkatiwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yang organisasyon na yan, yung grupo na yan, di ba? Maisog, hakbang na maisog. Hindi pa ho tayo membro niyan, kumbaga, kasi matapang, di ba? Tipong laban. Kaya nandyan ho yung logo ng yan. Pero sa tingin ko naman, kasali na ako dyan, attorney. Attorney, kasali na ako dyan sa hakbang na maisog, di ba? Sabi siguro mga kasama natin, nung niya ka PH, pa-display mo yung larawan ng habang na maisog dyan, di ka naman pala kasali dyan. Hindi kasali ako dyan, tanongin niyo si Atty. Vic. Atty, di ba kasali na ako dyan? Ito na kaya Atty. Na to tayo. Saludo Atty, kumusta? Palakpakan natin. Atty. Vic Rodriguez, Tinig Maisog. Good. Hello.
yung mga nasa YouTube naman ho, higit pong tumataas yung bilang ng ating subscribers. Wow, wow, Sana wow, po wow, wow. patuloy kayong Wow, wow. sumuporta sa ating tinig. Saludo. Ilan na ba subscriber ng Tinig Maisog? Ayan o, ayan. 33,800 subscriber, palakpakan. Ayan o mga kababayan o. Tinig Maisog, ito ho, yan o yung pangalan ng channel. Meron siyang 33,800. Mag-subscribe lang ho kayo dito kasi marami hong gaya-gayang pangalan. Hindi lang ho style ginagaya ngayon, pati pangalan. Nakalapit na ka naman. Mag-subscribe lang ho kayo kay Tinig Maisog, Atty. Vic Rodriguez. Troy. Maisog, sana ho ay patuloy kayong mag-react, mag-comment, mag-share, mag-subscribe. Importante po sa akin yung inyong pananaw at opinion. Kagaya po ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi kinakailangan na sang-ayon kayo sa aking pananaw at hindi rin Yan. naman nararapat na lagi tayong sang-ayon sa pananaw, kuro-kuro o opinion ng bawat isa. Ang mahalaga ay bukas ang ating pagtanggap. Magkaiba man ang ating opinion, magkaiba man ang ating pananaw. At the end of the day, we are all Filipinos na nagmamahal at nagmamalasakit para sa ating bansa at sa ating mga kabataang Pilipino. Batiin ko lang mo yung unang-una na kapiling po natin, nagbilin po siya si Rake Sherwin. Good. Vic, pa-shoutout ako next video mo pa-shoutout ako. Ano ko to talagang sinusubaybayan ko tong programa na to. Medyo na-busy lang tayo kaya hindi tayo hindi natin napanood ng live pero sinusubaybayan ho natin yan. Good afternoon po, Attorney Vic. Kamusta po kayo? Pa-shoutout po Beth Ferraren ng Capiz, President Rojas Capiz. Mabuhay ka, Beth Ferraren. At yung mga maagang kasama natin, marami pong salamat sa almost 700 live viewers po natin, di base sa aking Magic Eye na nakikita. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre yung nandun po sa ating platform sa TikTok, sana po ipatuloy kayo na mag-like at mag-follow. Tarangkahan ng palasyo. Lagyan po natin ng tamang konteksto sapagkat ang dami pong mga releases ngayong araw ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Wala naman pong ngipin yan, wala pong karapatan o wala pong power yan o kapangyarihan na mag-prosecute. Lahat po ng ginagawa nila essentially ay fact-finding lamang. At lahat po ng kanilang findings, duplication nga po, redundancy nga po ito Lahat po ng magiging findings ng ICI, hindi po binding yan sa gobyerno, hindi po binding yan sa Department of Justice, hindi po binding yan sa Office of the Ombudsman. Bakit? Recommendatory lang po yan at the most. At most recommendatory lang po yan. Kung ano man po ang maging findings nila, kung merong mang totoong findings, yan po ay re-revisahin pa ng Office of the Ombudsman kung ang direksyon ay papunta sa Sandigan Bayan. Kung hindi naman po ay sa Department of Justice, re-revisit. Nako. So, Tony, anong ginagawa nila na yan? Yung trabaho na dapat pala ginagawa ng ombudsman, nagbibida-bida tong mga to, ginagawa nila. Ngayon, doble-doble trabaho kasi check din pala ng ombudsman. In the first place, ba't hindi na lang ombudsman trumabaho? Tapos meron sa ombudsman, meron dyan sa Blue Ribbon para doon sa in aid of legislation, di ba? Naku, ginugood time talaga tayo Hindi nito. po yan bago sampahan sa Ilan mga talaga itong mga ICI na to, korte, Regional Trial Court. So, yung ICI kaya po sinasabi natin ang ating pamagat, tarangkahan ng palasyo, nahinto po ang Blue Ribbon hearing sa Senado doon sa affidavit ni Robert Bernardo. Hindi po natin lulubayan yon sapagkat malinaw po doon na may pananagutan yung Yusek Trigive Olivar ng Department of Education. Nag-leave na daw po ito sa kanyang posisyon, subalit hindi po nangangahulugan na hindi na siya dapat imbestigahan at ipatawag sa Senado. Over the weekend, mga kababayan, alam ko na susubaybayan din ninyo na ang direksyon daw po ng Blue Ribbon pag ito ay muling nag-convene, hindi na po patungkol sa flood control funds at hindi na po sa flood control funds anomaly. Yan. Hindi na po yung flood control projects at hindi na po yung flood control funds anomaly. Ang tutunguhin na raw po nila yung farm to market road.
Babalik lang po natin para nasa tamang Yan ako mga kababayan, di ba? Ganyan ho tayo lokohin itong mga to eh. From flood control, ngayon farm to market. Anak ng toka, bumagyo, umulan, bumaha, nabuksan ng flood control, punta tayo sa farm to market road. Di ba, labo? Tuloy natin. iya po tayo at tamang konteksto. Huwag po natin kakalimutan kung ano yung ginawa nila doon sa pagdinig ng kaso nung Alice Guo, yung mayor po ng Bamban. Sinasabi po nila na kaya napakahaba nung pagdinig dyan sa kaso nung Alice Guo dahil daw po si Alice Guo ay isang threat to national security. Maaari sapagkat napeke niya yung kanyang mga papeles at yung kanyang birth certificate, nagawa niya at napalabas niya na siya'y Pilipino, ang katotohanan ay hindi naman pala. So maaari, ibigay ho natin sa kanila yan. Subalit, Alice Guo, isang individual, masasabi nating pribado, although siya ay mayor din naman ng Bamban. Higit pong malaki yung ginagawang kasalukuyang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol nga po sa flood control funds anomaly at flood control projects anomaly, pati na yung ghost projects. Higit pong mas malaking issue ito kesa sa nationality kung paano niya na-acquire yung kanyang illegal Filipino citizenship ni Alice Guo. Yung kay Alice Guo po ay tumakbo ng ilang buwan, maaring 6 na buwan hanggang 1 taon. Please feel free to message to correct me if I am wrong. Pero hindi naman maaari. Nasasabihin ng bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee na last 2 hearings na lamang daw yung gagawin ng Blue Ribbon. Kaya po tayo ay ilalagay natin sa konteksto, sadya pong kitang-kita, pati ang ICI. Kitang-kita ang cover-up. Nasa tarangkahan na po ng Malacanang. And suddenly, the Blue Ribbon, the incoming chairman, kung hindi pa siya nanunumpa as chairman ng Blue Ribbon, will suddenly pull the plug. Papatayin mo yung pagdinig ng Blue Ribbon. Madami pa pong nakabinbin. Puntahan po muna natin yung ICI. Yung ICI, pinatawag kanina si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez. At nagsaad nga na willing daw siyang ipahayag yung kanyang personal knowledge, yung nalalaman sa budget process, etc. Pwede ba nating paniwalaan yun during his term as speaker during the 19th Congress? Di bali na po yung 20th Congress, hindi pa po dumadaan sa kanya yung budget dahil siya nga po ay essentially pinagbitiw na ng Malacanang bilang speaker. Pero dapat natin siyang panagutin doon sa 2023, 24, and 2025 unconstitutional, illegal, immoral, invalid national budget. Kaya po tayo babalik dyan, yung ICI naman ho mga kababayan, alam ko hong matatalino Pilipino na kahit anong ipapakain sa ating kasinungalingan, hindi na po ninyo bibilin yan, hindi na po tayo magpapabudol. Yung ICI, simplify the investigation. Bakit mo unang ipatatawag yung pinagdududahang isa sa ulo ng korupsyon, si Martin Romualdez? Ipatawag ninyo si SunWest Construction and Development Corporation. Nabanggit po ito kanina na bahagi din sila doon sa maanumalyang laptop deal ng Department of Education. Imagine niyo kung ano tinatawid nito. Hindi lang ito infrastruktura, hindi lang ito flood control funds, hindi lang ito flood control programs or projects. Tumatawid din po ito pati sa Department of Education. No wonder even the Education Commission 2 ng Kongreso, napatunayan nila na halos lahat nga po, hindi ba, ng ating grade 4 students ay hindi daw po dapat grade 4. Pagkat sila'y mangmang at walang sapat na kaalaman. Nandyan po yan sa report. At halos lahat daw po ng grade 4 students ay dapat grade 1 lamang. Hindi po nakakagulat kung pinasok na po ni SunWest pati yung deal ng DepEd sa lab. Lupit talaga. Lupit talaga po.
Ito talaga anak, ginagaya kong style eh. Itong si Atty. Vic Rodriguez eh. Yung pagsalansan niya ng issue, tipong walang hingahan, yung yung flow nung kanyang talakayan eh, napakalupit. Palakpakan ho muna natin. Galing ng flow ng niya ng pagtalakay ng mga issue. Saludo. So kung totoo itong si ICI, ipatawag ninyo si SunWest or si Highton. But alam mo ninyo kasi, wala ho ako. Personally, you do not have to agree with me. But Yeah. I have no expectation, I have no reliance whatsoever on the ICI. Why? Wala pong power yan, walang poder yan, walang kapangyarihan yan. Wala mang imbitasyon, wala man lang kapangyarihan yan na mag-issue ng subpoena. Walang kapangyarihan yan na mag-cite ng kahit na sino in contempt. Hindi po maaari eh. Hindi naman po dumaan sa Kongreso, hindi naman po isang legislative process yung pagtatatag dyan sa ICI. Katunayan, wala nga pong pondo yan eh. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw na gastusin lahat ng nai-involve dyan sa ICI. Maaring sabihin nila, we are doing this for the love of our country, for the love of the Filipino people. Fine. But patawag nyo nga yung SunWest Construction and Development Corporation. Sige nga. Yeah. Ipatawag nyo nga yung Highton Construction and Development Corporation. Sige nga. Ipatawag nyo nga kung talagang totoo kayo, si Governor Chavit Singson na who's been conducting and giving interviews left and right at pinapahayag niya yung kanyang nalalaman. Babalik po tayo dito sa tarangkahan ng palasyo. Dito po sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Huwag po nating tigilan ito sapagkat there are 7 paragraphs sa kanyang affidavit. Kay Robert Bernardo, para lang po ipapakita natin uli. Huwag po ninyong kalilimutan na meron pa po tayong ongoing Blue Ribbon Committee hearing. Kinakailangan patuloy tayong mag-assert bilang Pilipino na dapat wag itigil ang Blue Ribbon. Ang dami pa pong mga katanungan dito. Kagaya na lamang nung pagtatanong pa dapat kay dating retired Marine Sergeant Orly Gutesa, di ba? Napakatapang yung pahayag ni former Marine Sergeant Orly Guzeta. Orly Guzeta. Hindi pa po tapos ang pagtatanong sa kanya. Siniraan yung tao na wala namang interest dito, hindi involved, kundi malapot lang yung kanyang pagiging Pilipino at pagmamahal sa bansa. Dapat ibalik yan diyan sa Blue Ribbon at muli pang tanungin, usisain at hayaan. Ang mga iba pang katulad niya o kasama niyang security officers o katropa niya o kabaro niya, mga dating Marine din siguro, hindi ba, na magpahayag ng kanilang nalalaman to corroborate yung forthright na pahayag ni Sergeant Orly Guzeta. I got his name right this time. Sergeant Orly Guzeta. So nasa tarangkahan na po ng palasyo. Bakit? Hindi po tayo dapat pumayag. Gutesa ho. Attorney, Gutesa. Pati ako nalilito na ako Guzeta o Gutesa? Na hindi ipatatawag. Okay lang. Basta si Master Sergeant Orly na lang. Si Master Sergeant Orly. Ang Marine na kung saan naging security consultant netong si Elizalde ko at ngayon nagsasalita kaugnay dito sa sa issue ng mga mabibigat na maleta. Yung Undersecretary Trigiv Olaybar. Sapagkat ito po yung nag-represent na siya raw po ay sugo ng Malacanang. Kanya nga po yung ating pamagat ngayon, tarangkahan ng Malacanang. Nandyan na po yung issue ng flood control funds anomaly,
yung ghost flood control projects, nasa tarangkahan na po ng Malacanang. Ano ang patunay? Yung sinumpaang affidavit ni former DPWH Yusek Robert Bernardo. Dumaan po ito sa dating Justice Secretary na ngayon ay Ombudsman na. Dumaan ito, magkatabi sila eh. Hindi inedit yung Yusek Trigiv Olivar of DepEd. Napakahalaga po nito. Ito po talaga, slam dunk na po ito, slam dunk testimony po ito ni Yusek Robert Bernardo. Nakalagay dito, inilako nung Yusek Olivar yung 2.85 billion worth ng infrastructure projects. Tangan-tangan ang kanyang umano'y authority from the Office of the Executive Secretary. To be fair, maaring walang kinalaman ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Kaya marapat lamang na talagang dapat magpatuloy ang Blue Ribbon. Isa lang itong si Yusek Trigiv Olivar at tanungin, anong otoridad mo? Nakalad ka rin ang Office of the Executive Secretary kung wala ka talagang authority. At kung meron naman, sino ang kausap mo sa Office of the Executive Secretary? Bakit ang tapang-tapang ng apog mo na sabihin na ikaw ay kumakatawan sa Malacanang? Hindi nga po sa Department of Education kung saan siya ay kasalukuyang Yusek na nag-leave lamang. Makikita po ninyo yung trahedya na nangyayari dito sa anomalya at investigasyon ng flood control programs. Lahat po ng nasasabit ay nagli-leave. Meron nga po nag-leave na po ng bansa Si Saldico lumayas na po ng bansa. Pag-uusapan din po natin yung mga posibleng ikaso diyan sa mamang yan. Pero katangi-tangi yung Yusek Olivar. Pag-isipan po nyo ito, lagay natin sa tamang konteksto. Yung kanyang natanggap na listahan ng proyekto worth 2.85 billion dahil ang tangan-tangan niya, ang kinaladkad niya, bata raw siya ng Malacanang, he represented himself as someone with authority from the Office of the Executive Secretary. At ang nais niyang pakialaman ay yung unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, alam mo ninyo, base sa Revised Administrative Code, yung unprogrammed appropriations, marirelease lamang po yan kapag inaprubahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit, meron din silang anomalyang ginawa dito sa GAA. Yung GAA is a general law that is not supposed to amend any existing special laws. Kagaya ng Universal Healthcare Law, yung Syntax Law, yung Revised Administrative Code. Pero dito po sa GAA, binaypass po nila, short circuit nila ang proseso. Basta't inaprubahan ng DBM Secretary na si Amina Pangandaman, hindi na kinakailangan ng pahintulot ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tanong, dahil diyan sa amendment na nagaganap sa loob ng GAA, bawal po yun law students na nanonood, marami po yan, yung mga kapwa ko, abogado, kompanyero-kompanyera na nanonood, alam nyo ito. A general law cannot amend. Bawal po yan, illegal po yan. A general law cannot amend a special law. Yung appropriations law, appropriations lang po yan. Usaping pananalapi o budget lamang po ng ating bansa yan. Hindi po yan pwedeng mag-amenda ng existing special law or special laws. Pero itong katangi-tangi yung budget ng 23, 24, and 25, inamend po nila yung Revised Administrative Code, inamend po nila yung Syntax Law, inamend po nila yung Universal Healthcare Law sapagkat naglagay sila ng provisions doon na tanging ang DBM lamang ang sole approving authority to release at pakialaman yung unprogrammed appropriations. Tanong, bakit napakalakas ni Trigiv Olivar sa DBM Secretary at yung kanyang hininging 2.85 billion listahan ng proyekto at yung 2.85 billion na halaga
ay siya ring eksaktong halagang inaprubahan ng DBM. Ano nga po yung huli nating tanong, paano naluto yung sweetheart deal ng DBM, Secretary Pangandaman, at nitong USEC ng DepEd na si Trigib Olaybar? Kailangan po nating usisain ito sapagkat pera po ng Pilipino ito, 2.85 billion pesos. At walang hindi po lumipas ang mahabang panahon, nag-release ang DBM ng Special Allotment Release Order na 2.85 billion. This is essentially a recap of what transpired during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bago po nagbitiw si Ping Lacson bilang chairman nito at ipinasa sa bagong chairman na si Erwin Tulfo, na agad-agad dali-daling nagpasabi na last 2 minutes na lang daw ho, 2 hearings na lang. Abay, wag ho tayong papayag. Sapagkat ito'y harap-harapang panluloko po ito, harap-harapang pangbubudol. Nasa tarangkahan na ng Malacanang yung usapin ng korupsyon. Bigla-bigla pong ititigil. Ipapasa sa ICI. Ano po ang kapangyarihan ng ICI? Wala pong subpoena power yan. Wala pong contempt power yan. Mabuti pa po sa Senado, nagkakaroon ng first-hand participation ang mamamayang Pilipino sapagkat live pong ginaganap ang pagdinig. Hindi man tayo sang-ayon sa direksyong nagaganap paminsan-minsan, but at least ang saving grace po niyan, live. Napapanood natin, and I think in other forum, social media platform, pwede pa kayong mag-comment sa kanilang comment section or dun sa comment box. So doon, nagiging participative po yung ginagawang pagdinig. Yung ICI, lantarang cover-up po ito. Lantarang cover-up po ito. Linalaro po tayo nito. Huwag po tayong umasa ng kahit maliit na katarungan dito sa ICI. Wala po ito. Cover-up po ito. Dapat ang pinatatawag dyan, patawag ninyo openly. Si Governor Chavit Singson, hindi kinakailangan niya ng closed door. Nagbibigay nga ng mga interviews left and right. Tarangkahan ng palasyo, nahinto po dito sa affidavit ni Yusek Bernardo. Bukod sa agad-agad na aprubahan yung 2.85 billion, na-receive po ng SARO, inirelease ni Mina Pangandaman, papunta po sa DPWH, talaga pong makapal ang muka nitong Yusek Trigib Olaybar. Sapagkat humirit po ito base dito sa sinumpaang salaysay ni Yusek Robert Bernardo ng 15%, 15% commitment. So you have to do the math. Ang laki po nun. Ang 15% po nito yung mga kalahating bilyong piso ang hiningi niyang commitment. At pinatunayan po ito ni Robert Bernardo na ilang ulit daw siyang nag-deliver. Ilang ulit siyang naghatid o dili kaya'y nag-utos ipahatid ang pera kay Yusek. Wala na ho tayong maraming segue kasi Atty. Vic Rodriguez yan Diba? Ano po bang isi-segue ni PH Update dyan? Pag siya lansa ng issue, nako. Maging tayo natututo pagka pinapakinggan ho natin yung mama na yan. Tuloy lang ho natin. Yusek Olaybar, kundi po sa Magallanes sa Makati, ay sa ibang lugar. Yan po'y dapat tanungin pa sa Blue Ribbon. Tarangkahan na po ng Malacanang yan. Malaman natin, meron bang otoridad yung Yusek Trigib Olaybar mula sa tanggapan ng Executive Secretary o kinaladkad lang niya? Ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary o kinaladkad lang niya ang pangalan ng Malacanang, sumisimbolo sa tanggapan ng Pangulo. O sadyang meron siyang kapusta, meron siyang kasosyo, meron siyang karansaksyon sa loob ng Office of the Executive Secretary. Dahil kung meron, kinakailangan mahubaran, kinakailangan pangalanan, kinakailangan panagutin kung ang hinihingi talaga natin ay transparency and accountability. Importanteng pag-usapan natin yan. Pangalawa, tarangkahan ng Malacanang. Sinasabi na po ilang ulit na nahinto po. Hindi natin alam kung nakalimutan o sadyang hindi pinabasa o sadyang pinahinto
yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya. Ano? Yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, mahalaga po yun. Sinasabi po roon, binabanggit po doon sa paragraph 30, malinaw po, ipakikita ko lang uli kaya nga po yung ating pamagat ngayon, tarangkahan ng Malacanang. Paki-ano nyo na lang ho, paki-screenshot ninyo. Wala po tayong mga volunteer staff ngayon, kaya mag-isa po tayo. Wala ata dyan si Madam. Busy ata ngayon si Madam. Marami siyang pinagkakabisihan ngayong mga panahon na to. Screenshot po nyo yan. Yan po yung mahiwagang paragraph 30. Screenshot nyo na ho yan. Yan ang mahiwagang bahagi ng affidavit nitong si Sara Diskaya. Itong mga mag-asawang Diskaya. Ng affidavit nung lalaking Diskaya, ni Ginoong Diskaya. At nakalagay dito, pinangalanan yung RD Ronel Tan. Dapat ipatawag yung regional director ng Region 1 na may sakop sa Ilocos Norte. Importante po yung kung ang hinahanap talaga natin ay katotohanan. Correct. Hindi ho kasi pwedeng may pinag-iinitan, meron pong iniiwasan, merong tinititigan, merong sinusulyapan lamang, at meron talaga namang hindi makuhang tingnan. Hindi po yan ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Lumilindol na nga po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya ulitin ko rin singit ko lang ho yung aking palaging panawagan. Bago pa po nagkaroon ng sunod-sunod na malalakas na lindol, akin na pong panawagan dahil inamin naman during the Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Yusek Robert Bernardo at ni dating District Engineer Henry Alcantara, lahat po ng kontrata sa DPWH ay areglado na. Luto na. Meron nang talagang nanalo, merong kunyaring bidders, at meron na silang arrangement. Pati daw po ang public school buildings na inimplement ng DPWH. Mahalaga po, uulitin ko, bago pa mahuli ang lahat, ayokong mangyari, hindi sana mangyari, bago pa mangyari ang isang malakas na lindol sa ating bansa, nangyari na sa Cebu, nangyari sa Davao, nangyari sa Baguio, malalakas po ito But bago pa mangyari yung ating kinakatakutan na the big one, inspeksyonin na po lahat ng public buildings, public infrastructures, roads and bridges, most especially public school buildings na merong kinalaman o dumaan sa DPWH. Dahil malamang po sa hindi, substandard yan. Inamin na po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon pa lamang ho, kung kulang yung tao ng DPWH sa dami ng inyong sisiyasatin pagdating po sa structural integrity, gamitin ninyo ang Armed Forces of the Philippines Engineering Brigade. Hindi ko alam kung may engineering brigade din ang PNP. Gamitin ninyo, pagtulong-tulungan ninyo. Inspeksyonin ninyo yung structural integrity, gumawa kayo ng masusi, thorough public audit of all public infrastructures, public buildings, most especially public school buildings. Totoo yan mga kababayan. Importante ho yan kasi yung mga anak ko natin nag-aaral lang sa public school. Kaya ngayon pa lang sinasabihan natin sila na kung sakaling magkaroon ng paggalaw, dapat alerto. Kung ano yung instruction ng teacher, dapat makinig. Kasi mahirap po pagka lumabas kung saan magpunta yan. Diba? Kaya sabihan nyo na rin yung mga anak nyo, dapat meron kayong ibigay na instruction sa kanila. Dapat makinig sa guro kung ano yung instruction. Kasi meron huyang kumbaga parang staging area ba, di ba? Kung saan sila magkikita-kita, dapat doon lang sila sa ilalim ng Kung yung pinaka-lugar na kung saan dapat nandun silang lahat, doon sila mag-head count kung tawagin, di ba? Ngayon nakakatakot to kasi hindi natin malaman kung ano na nga bang estado ng mga gusali, especially yung mga public school sa ating bansa. No? Yung iba kasi, pagka nakikita, hindi naman kasi tayo engineer, pero pagka nakikita natin parang ang daming bitak-bitak, di ba? Parang siyempre dahil hindi naman tayo hindi natin linya yung mga ganong klaseng bagay.
Siyempre kakabahan ka kasi hindi mo naman alam ano ba yan, structural crack ba yan o ang tawag dito yung surface lang, yung tipong kasi normal lang daw yun yung mga merong crack yung parang yung konting crack lang. Pero pagka yung tipong naghahiwalay na, yung kung tawagin nila structural crack, hindi naman natin ma-identify gaano ba kalaki, ilang millimeter ba, ilang, di ba, cm ba kung para ma-identify. Eh, dapat talaga ngayong mga panahon na to, nag-iikot-ikot yung mga district engineering. Especially yung mga taga Bulacan First District Engineering Office. Nako, baka kahit ganito nakalaki crack, pagka sinabihan sila ng contractor, okay na absueltuhin mo yan, ito na pera, tapos hirap to. Hindi Hirap. po walang basihan yung ating pangamba, Ay, nako. agam-agam at takot. Dahil din po doon sa EDCOM 2 report, dyan po ginawa yan sa House of Representatives, sinabi rin po ng EDCOM 2 report na sa 10 public school buildings, 3 lamang daw po ang dapat pang patuloy na gamitin at pakinabangan. Yung 7 raw po, in every 10 public school buildings, wala na. It's either dapat nang i-condemn, lumang-luma na, dapat nang i-repair at hindi na dapat gamitin. Let us not wait for that tragedy to happen. Mga kababayan, may mga social media po kayo, magbato rin po kayo ng inyong mga komento. Kalampagin natin yung namumuno po ngayon sa DPWH, si Secretary Vince Dizon. At yung military, nandyan po yung AFP Engineering Brigade, utilize po dapat yan, inspeksyonin. Primarily, dahil di ba yung yung kinakatakutang the big one, pag hinagip daw po tayo dito sa NCR, napakarami yung agad-agad na magiging biktima ng sakunang yan. Dapat to gumawa na ng agaran, thorough and honest to goodness audit on the public, the structural integrity of all public school buildings primarily, all bridges and roads na pinakialaman ng DPWH, pero syempre, hindi lang sila. Pinakialaman ng mga makakating kamay na mambabatas na hindi na nabusog sa kanilang tongpats. Diba? So sana bantayan yan. At maganda yung comment ni Galaxy. Akala ko po tutuloy yung Amerika sa kalamidad na nagtayo ng EDCA site sa Pilipinas. Akala rin ho ng lahat. Kaya marami po talagang kasinungalingan. At lahat po ito ay nariyan na sa tarangkahan ng Malacanang. Pati yung sinasabi ni Galaxy. Di bang sinasabi for humanitarian and disaster relief operations ang pakay o layunin ng pagpapalaganap ng EDCA sites? Kagaya po ng ilang bahang bumisita sa Pilipinas. May nakita ba kayong tropa ng Estados Unidos na nagsagawa ng rescue or post-disaster relief operation? Dito po, seryoso yung sa Cebu, yung sa rehiyon ng Davao, napakalakas na lindol. Meron din po ba na mga tropa ng Amerikano na nandiyan sa ground? So dito, maaaring handang tumulong yung tropang Amerikano pero nagkukulang yung pambansang pamahalaan. So yan, tama ka, Galaxy. Yan ay tahasang pangbubudol. Si Red Moon 2.0 Mix, maraming salamat. At Ayun na nga mga kababayan, ito ay nasa marami pong salamat. Nasa 32 minutes mark na video nitong si Atty. Vic Rodriguez Tiling Maisog. Kung gusto nyo bisitahin, mag-subscribe ho kayo, i-follow nyo ho dahil napakarami ho nating matututunan sa mga punto de vista nitong si Atty. Vic Rodriguez. So always, mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Saludo sa mga kasama natin na mapanggang sa ngayong oras na to talaga namang nandito pa rin, nakantabay, nakasuporta sa ating mga ginagawa reaction video. Maraming salamat din kay Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan natin. Suportahan natin yan Ngayon, habang hindi pa eleksyon, higa nga, suportahan natin siya sa kanyang mga advokasya na kung saan makapagbigay ng mapalawak yung diskusyon o mapalalim ang pangbansang diskusyon kaugnay dito sa mga isyong kinaharap po natin ngayong mga panahon na to. Saludo kay Atty. Vic Rodriguez.
Yun lang ho masasabi natin kasi marami hong tumakbo, maraming naging kandidato, pero iilan lang ho yung mga natira, gaya to si Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Vic Rodriguez, yung talagang napakaano pa rin nila, yung napakasidhi pa rin ng kanilang mga damdamin na ika nga makapaghatid na kahit na yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa, yung makapaglagay lang ng kakarampot na dent dito sa issue. Pero malaki ho ito siguro yung akala nung iba napakaliit nung ano na to, itong impact nito, pero pagka tayo nagtulong-tulong, isinyer ho natin yung mga video ng Tinig Maisog at itong sa PH Update, syempre. Talaga namang napakalaki yung impact niyan, no? Kasi kung ako lang ho dito magsasalita at kayo lang ho manunood, hindi ho tayo makakapaghatid ng visible difference dito sa mga isyong nangyayari. Pero pagka tayo nagkatulong-tulong para mahibahagi ang video ng Tinig Maisog, yung mga iba pang nagsasalita dito sa issue na to, talagang makakakita ho tayo ng difference. Sino ho ba yung mga yan,